Kapag pinagpatuloy yung mga dam sa Chico River at sa mga tributaries nito, mawawala ng pangkabuhayan at ng espasyo kung saan pwedeng i-practice ng mga katutubo ang kinagisnan nilang mga kultura. Ito ang hinaing ng iba't ibang tribong dumalo sa pagdiriwang ng 48 People's Cordillera Day nitong April 23 at 24. Sa isang Igorot community sa Lubuagan, Kalinga, nagtipon ng halos 2,000 katutubo at Indigenous People's Rights Advocates. Ayon sa grupong Cordillera People's Alliance o CPA, itinuturing na makasaysayan ang lugar na ito para sa mga katutubo, kaya dito isinagawa ang Cordillera Day ngayong taon. Yung Cordillera Day, di ba, kino-commemorate natin yung assassination ni Macleing Dulag, one of the foremost leaders against the Chico Dams, na pinaslang ng militar on April 24. Makasaysayan yung paglulunsad dito sa Barangay Tanglad dahil isa ito sa mga tumindig na komunidad noong panahon ng Chico Dam struggle around the 70s and 80s. Ang barangay na ito ang isa rin sa mga pinaka-maaapektuhan sakaling ituloy ang pagtatayo ng mga dam sa Chico River. Halos 20 dam daw kasi ang planong itayo sa Kalinga na bahagi na mahigit 100 dam na nakatayo na at planong itayo sa buong Cordillera Region. Kung natuloy lahat yan, definitely, malaki ang tsansa na masasubmerge yung mga komunidad. Bukod sa mga dam, tinututulan din ng mga katutubo sa Cordillera ang large-scale mining ng mga dayuhang mining companies sa rehiyon. Ayon sa CPA, merong mahigit 100 mining tenements ngayon sa Cordillera Region. Bukod pa rito, aprobado rin ngayong taon ang Application for Mineral Production Sharing Agreement o MPSA na Makilala Mining Corporation sa Kalinga, Balatok. Kaya naman daw, bumuhos ang pakikiisa ng mga kapwa katutubo at mga taga-suporta nila ngayong Cordillera Day. Ayon sa CPA, hindi lang pagtutol sa mga proyekto ang pinapahayag nila, kundi ang pagkondena rin sa mga human rights violations na kinaharap ng maraming katutubo sa Cordillera. Isa na rito si Betty Belen, isang katutubo mula sa Kalinga. Nakapila yung pangalan ko sa 28 na nakaubi daw, order of battle. Yung mga mapapatay daw, kasi sila ang mga frontliner ng mga NPA, supporters ng NPA. Yun ang ginagamit ng mga maninirang proyekto para hindi sila mapigilan na gumawa ng hindi mabuti sa mga kalikasan. Sobrang effect nito kasi hindi ka na makapaglabas ng malaya, hindi ka nakapagbiyahe ng mag-isa, hindi ka na makapasok sa inyong sariling kagubatan kasi nandyan na yung pangtasa yung buhay. Pero para naman sa mga katutubo, hindi raw dahilan ng tumitinding atake para tumigil sila sa pakikipaglaban nila para sa kanilang kabuhayan, kultura at komunidad. Normal na reaksyon ng tao, pero eventually ay wala na din tayong ibang dapat puntahan pa kundi ang kung sa Ilocano, Makitangadang or Makibaka sa Tagalog. What keeps us fighting is our ancestral land and our right to self-determination at syempre yung aming mga susunod pang mamana doon dito sa rehiyon ng Cordillera, hindi lang sa lupa kundi pati na rin sa mga kultura. Ito si Vince Riasonda kasama si Avon Ang, Kenneth Guda, Joseph Gloria at Neil Eco. Nag-uulat para sa Alab.